First love ni Rowan si Dexter. Alam niyang ito rin ang magiging last love niya, kaya naisip niyang ipakilala ito sa kanyang ama sa debut party niya. But the day that started bright and clear turned out to be the darkest day of her life. It was the day she lost the one man she loved with all her heart. Para makalimot ay nang ibang bayan siya. She stayed away for as long as she could hanggang sa ang kanyang ama na ang nakiusap na umuwi na siya. She reluctantly agreed dahil hindi pa siya handang harapin si Dexter. Umuwi siya sa Pilipinas na baon ng sangkatutak na paalala sa sarili na huwag nang maniniwala sa anumang sasabihin ni Dexter. Pero makulit ang puso niya because no matter how she lectured herself, she wasn't able to stop her heart from beating fast when she met Dexter again. May gamot pa nga ba sa Dexter addiction niya? It was Ana Margarita Rowan Hosenia's night to shine. Ika-18 kaarawan niya ng gabing iyon. Si Pitoy Moreno ang nagdisenyo ng eleganteng evening gown na suot niya. Yari yun sa mamahaling silk, hakab sa katawan ng tabas kaya na-emphasize ang magandang hubog ng kanyang katawan. Tinernuhan siya niyon ng ruby slippers gaya ng suot ni Dorothy Gale sa paborito niyang pelikulang The Wizard of Oz. Her heart was overflowing with joy, lalo pa at naririnig niya ang usap-usapan sa paligid. Siya raw ang pinakamagandang debutant ng taon sa buong Negros Occidental. She was the sole heiress of the vast Hosenia's fortune. Nakatakda niyang manahin ang halos ika-4 na parte ng lalawigan ng Negros Occidental. Hacienda Hosenia alone was worth billions, isama pa ang mga extensive golf courses, beach resorts, mountain resorts, subdivisions, farms at mga palaisdaan sa iba't ibang panig ng bansa. Indeed, she was one very rich young woman. But by heart, she was just an ordinary kid. Bratty at unreasonable din siya kung minsan, pero kilala siya bilang one of the nicest sa mundong ginagalawan. Happy birthday, baby! Masayang bati ng kanyang ama sa kayumuko para gawan siya ng halik sa pisngi. He was very tall, 6 feet 2 inches and handsome, even at his age. Malapit na itong mag-70, nakalarawan sa mukha nito ang pride para sa kanya. It feels like I've been out of this world for so long. The last time I checked on you, you were 5 years old in pigtails and rabbit cheeks. Now look at you. Natawa siya habang niyayakap ito. Daddy, stop that. You're being nostalgic again. Where's Tita Kat? Tukoy niya sa bunsong kapatid nito, si Katrina Hosenia na isang kilalang socialite. Nasa loan, your Uncle Ted's family has just arrived. Banggit nito sa kaisa-isang kapatid ng yumao niyang ina. Sa Amerika nakabase ang mag-anak ng tiyuhin niyang iyon. Napangiti siya. Malisyosa siyang napangiti. Ex-sweetheart ang Uncle Ted niya at Tita Katrina. Trapped at malicious smiles Ana Margarita. Ted is a married man. I didn't say anything. Eksaheradong bulalas niya. Pinaikot pa ang mga eyeballs. But you were about to. Tinapik siya nito sa puwet gaya ng madalas nitong gawin kapag itinataboy siya. Most guests have arrived. Huwag mo na silang bitinin sa suspense. She tossed her curls and smiled slightly. Let them hang a little bit longer, Daddy. Anyway, paglabas ko na may marirealize nila that all the wait's worth it. Humalakhak ito. You really remind me of your mom. Now, go downstairs and meet the guests. It's not proper for a pretty young lady to have her guests waiting much too long. Baka nagugutom na sila. And your friends, they're getting cranky by the minute. They can't wait for the party to get started. Okay, I'm obedient child. Feeling royalty na nag-curtsy pa siya bago lumabas sa magarani ang silid. Nakasunod sa kanya ang 3 alalay niya para sa espesyal na gabing iyon. Nagpalakpakan ng mga panauhin ng i-anunsyo ang paglabas niya sa malawak at nakaayos na bakuran na siyang pinagdarausan ng pagtitipon. Napapalamutihan ng iba't ibang klase ng bulaklak ang buong lugar kaya humahalimuyak ang gabi. Habang palabas ng bakuran, pakaramdam niya ay siya si Cinderella na dadalo sa ball ng palasyo. Except that the palace was her own and her Prince Charming was not there waiting for her. Pinigil niyang mapa si Mammoth. Where the hell is Dexter? Ang bilin nito ay mag-check-in ito sa isang hotel sa downtown Bacolod the day before upang makapag-sightseeing ito at makapagpahinga bago dumalo sa party niya. Malapit nang magsimula ang kotilyon, still Dexter was not in sight. Ang akala pa niya ay malinaw. Ang usapan nilang dalawa. He was supposed to arrive the day before. Now where was he? 1 buwan at kalahati pa lamang niyang nobyo ang lalaki. He was 19, a junior student at another university. Nakilala niya ito sa pamamagitan ng pinsan niyang si Charles na di umano ay kabarkada nito. Magkapit university kasi ang mga ito, parehong sa University Belt.
Sa FAU nag-aaral si Charis, si Dexter naman ay sa UE. Siya naman ay sa Ateneo nag-aaral kaya bihirang mapadako sa rekto. And since meeting Dexter, madalas na siyang makapagkita roon. She even considered transferring to one of the universities there, but her father wouldn't hear of it. Mula sa ninuno niya, ay atinista na ang mga Hosenya. Si Charis lang ang medyo mapuro lang utak ang hindi roon mag-aral. Kick out ito sa St. Scholastica dahil nakipagrelasyon sa kaklaseng tomboy. Happy birthday, Rowan. Welcome to the legal age of everything. Enjoy it. Halos sabay-sabay ng mga bumabati sa kanya kaya nakaplaster na ang ngiti sa kanyang mga labi. Panay rin ang pakikipagbeso-beso niya sa mga dumarating kahit ang iba hindi niya kilala. Maya-maya ay may namataan siyang pamilyar na mukha sa labas ng gate. Pagtingin niya sa grandfather clock na tanaw niya mula sa kinaroroonan niya, kagad na guminhawa ang loob niya. Hindi pa naman late si Dexter. She stood from her Victorian-style hair na elegant walkly towards and his companion. Kilala niya sa larawan at sa mga kwento ng niyobya kung sino ang babaeng halatang tensyonadong naka-abrisyete sa binata. She must be Lucille, ang best cousin at best friend ni Dexter. Umiti siya ng matamis sa mga ito. Tahingkat at nagarating kayo on time. Come, I'll accompany you to the buffet table. Pasimpleng hinagip ni Dexter ang kamay niya at pinisil. Binahan ng kiligang puso niya ng kindat ng siyento. Oh, how she longed to kiss him. Ang kaso kayo nakatingin sa kanila ang kanyang ama na halatang proud na proud sa kanya. Narinig niya ang mga papuri ng mga business associate nito sa kanya. Nabawasan ng konti ang saya niya. Hindi pa niya ipagtatapat sa daddy niya ang tungkol kay Dexter. It was not as if this was the first time she ever had a boyfriend. Pero kay Dexter lamang siya nakadama ng ganong kasidhing damdamin. She had asked herself several times if what she was feeling was love, and every time, a small voice that confirmed it was. After 8 casual boyfriends and at least 2 dozens of major crushes and infatuations, she was finally in love. Sinamahan niya ang magpinsan sa mesang laan para sa mga bisita. Iniwan lamang niya ang mga ito na magsimulang tumugtog ang waltz ng orkestra. Hudyat na iyon nasisimula na ang cotillion. Mamaya na lamang niya ipapakilala sa kanyang ama ang kasintahan pagkatapos siguro ng cotillion. May iwan muna kita rito. Paalam ni Dexter sa pinsang si Lucille. I gotta go check on Charis. Kanina pa siya nakatingin sa akin, pero ayaw namang lumapit. Something's up with that girl. Bakas ang pagtutol sa mukha ng kanyang pinsan pero hindi naman ito nagtangkang pigilan siya. Babalik ka agad ha? Sa halip ay bili na lang nito. Tulad niya medyo ill at is ito sa pagtitipong iyon. Ibinulong nito sa kanya na pakaramdam daw niya ay gate crasher ito dahil hindi naman ito personal na kilala ang debutant. Bukod doon, simpleng tao lamang sila at ang bawat bagay sa lugar na iyon ay napakalayo sa description ng simple. Like Lucille, he did not really feel like he belonged to such world. Hindi siya bagay kay Rowan. That was a fact. Baka kay Charis pwede pa. Ipinagkibit balikat niyang naisip. Why the hell not? Una niyang nakilala si Charis. Ito rin ang una niyang nagustuhan. Ang kaso na turn off siya rito nang malaman niya ang dahilan kung bakit ito nakik-act sa St. Scholastica. And just when he was feeling low, Rowan came along. Nakilala na ito nang isama ito ni Charis sa isang spring resort sa Dolores, Quezon noong nakaraang Semana Santa. Ayon kay Charis, ipinadala lamang daw ito sa Maynila para magkaroon ng kasama si Rowan. Ayon pa rito, illegitimate daughter daw ito ng kapatid ng daddy ni Rowan sa isang labandera ng mga ito sa Hacienda Josenia. Lumaki raw ito sa piling ng mga kamag-anak ng ina. Pagaman sinuportahan ng mga Hosenya ang pag-aaral nito. Nang magkolehiyo ito, kinupkup daw ito ng daddy ni Rowan at ipinadala sa Maynila. Charis took an ACET, ang entrance exam sa Ateneo de Manila Batfield. She tried it at the neighboring college, Miriam College, pero hindi rin ito tinanggap doon. Kung hindi lamang dahil sa mother sa St. Scholastica ng family friend ng mga Hosenya, hindi pa ito makakapasok doon. No one could blame her dahil hindi naman ito nabigyan ng pribileho na gaya ng tinatanggap ng pinsang si Rowan. So in everything, Charis failed in comparison to Rowan. Hindi yun nakaligtas sa matalas niyang pakaramdam. Habang nagkukwento ito, he felt the envy and the silent fury inside Charis' heart. Nakadama siya ng awa para dito. Patid niyang bahagi ng pagre-rebelde nito ang pagpapatong sa kaklaseng tomboy sa St. Scholastica. Bagaman mabait na tiyuhin si Don na gusto ang ama ni Rowan, hindi maikakailang milya-milya ang agwat ng pagtrato nito sa anak at sa ilihitimong pamangkin na malaon ang naulila sa ina. Ang ama nito ay may sarili ng pamilya sa Switzerland. Besides, he never ever bothered to check on his illegitimate daughter, even when he was still single.
Napabuntong hininga siya habang papalapit kay Charis. Hindi niya ito masisisi sa kasalanang ginawa nito sa kanya. Funny when he thought about it, pero pakiramdam niya ay nirape siya nito. Nangyari yun sa cottage sa spring resort na pinuntahan nila noong Semana Santa. Aminado siya mahina talaga siya sa alkohol, lalo na kung vodka. Nakalimang taga yata siya ng gabing iyon. Nahihilo na siya kaya tinakasan niya ang grupo para makapagpahinga sa kanyang cottage. He paid for a separate cottage dahil alam niyang hindi maiiwasan ang inuman and he was a messy drunkard. Nagsusuka siya sa higaan kahit nahulasan na ng alak. Hindi pa naman nag-iikas ang kanyang mga paa, kaya kalkulado pa ang kanyang mga hakbang at malinaw pa ang kanyang tingin. He saw the back of the head of loveliest girl in their group, si Rowan. Ilalampasan nito maging ang tukayo nitong Estistar. Nakapansin talaga ito, maging ang mga kababaihan sa resort ay hindi maiwasang mapatitig dito. Ang maganda kay Rowan, hindi ito supladita na tulad ng ibang kolehiyong konyeta. In fact, she was always armed with a sweet smile. Pero nakakapeke ang angelic face ito. Playgirl pala ito. Narinig niya itong ipinagyabang ang walong ex-boyfriend nito. Nang mano ay iniyakan ito. Patin mukhang marami na rin itong nainom. Maaaring dala lamang iyon ng kalasingan. He stopped to chat with her for a while. Pero wala pang 2 minuto siyang nakaupo katabi nito. Dumating si Charles tanga ng isang baso at sa kabilang kamay ang nangangalahating bote ng McKevins. Hindi siya nakatanggi nang yayain siya nitong uminom. The next thing he knew, they were inside his cottage. Then it happened. Hi, bati niya nang makalapit kay Charles. She was obviously startled to see him. Oh, hi, tipid na sagot nito. Long time no see, wika niya. Careful not to drain the wine glass he was holding. Takot na talaga siya sa alcohol, kahit white wine lang yun. Yeah, it's been 5 weeks. 1 linggo pa lamang siyang sinasagot ni Rowan ang huli silang magkita ni Charles. Nang ipagtapat dito ni Rowan ang tungkol sa kanilang dalawa, huminto ito sa pagtawag at pakikipagkita sa kanya. Hindi na niya ito nakapagkikita sa hangout nila. Courting Rowan was a trial and error move on his part. Idinaan niya ang panliligaw sa banana cue at fish balls. Meanwhile, nabalitaan niyang nakipagnobyo si Charles sa best friend niyang si Castor. Hindi lang sigurado kung may ibang dahilan ang desisyong iyon ng babae. Ilang beses na itong binastid ang kaibigan niya. Pagkatapos ay nabalitaan niyang magnobyo na ang mga ito. Naisip niyang baka may kinalaman ang desisyon ng babae sa kanila ni Rowan. Hindi niya ito masisisi. May nangyari sa kanila sa spring resort, although they were both discreet enough not to discuss it. Si Castor, naisipan niyang itanong dito. Hindi naman imposibleng imbitahan ito ang katipan kahit hindi ito ang celebrant. Sa halip sumagot, nag-iwas ito ng tingin at sinimsim ang laman ng hawak nitong kopeta. Nakatunog siya sa intriga, but he kept quiet. Hindi na sila tulad ng dati simula ng maganap ang insidente sa cottage. Kung dati-rati ay madalas na itong biruin at loko-lokohin, ngayon ay waring may malaking invisible wall na nakapagitan sa kanilang dalawa. Castor ho, napamaang siya. Ang akala niya hindi na ito sasagot. Ngumiti na lamang siya. Isa lang ang ibig sabihin yun, wala na ito at si Castor. Good for her, he thought. May bonus sa singit si Castor na yun. Hindi sinasadyang nasilip na yun nang maligo sila sa Bato Spring. Mabuti na lamang at running water ang nilalangon na yun nga. Galing ng Mount Banahaw ang tubig doon. Bad boy, si Tanya sa sarili. Castor is your best friend. Dexter, paalala niya sa sarili. Or was maybe, sapagat mula nang maging nobyo ito ni Charisse ay tila nagdeklara ito ng silent war sa kanya. Hindi na ito nakapag-jamming sa kanya. It was fine with him. May girlfriend siyang bukod sa ubod ng ganda at karinyosa, smart at sexy pa. Dexter de Castro Damboy are the real luckiest, smartest in the world. Katrina Osenia stood at about 5 feet 7 inches. Nasa lahi nito ang pagiging matangkad, with a super slim cigarette stick on one hand and a crystal wine glass on the other. Mistula itong kontrabida sa mga pelikula at soap operas. Maliban sa mga mata, maihahalin tulad ito kay Cherry Hill. She even spoke and raised her eyebrows like the actress. So yan ang magaling na lalaki. Wika nito at tinignan si Dexter mula ulo hanggang paa. Charis could only nod because she was fighting the tears from falling. If there was someone in the Osenia clan na ipinagpapasalamat niya na naging kamag-anak niya, iyon ay si Tita Katrina. Tita Katrina accepted her the moment they look at each other. Hindi man kasing init katulad ng inaasam niya. Wala naman siyang natamong pagkutsa mula rito. Inamin ng tiyahin niyang at first, she saw her as an object of fascination, a challenge to be exact. Gusto raw siya nitong i-makeover. Challenge daw siya sa powers nito, sa estetika. Her aunt could make everything she touched beautiful, and she knows she was no exception. Kung tutuusin na hindi naman siya kailangang
mapagpalang kamay ng sosyalerang tiyahin, but her aunt sure did a marvelous job on her. Mabilis siyang natanggap ng kanyang mga peers bagaman marami pa rin ang umiismid at nagtataas ng kilay sa kanya. For almost everybody, si Rowan pa rin ang prinsesita. She was the apple of everyone's eyes. She was the adorable one. Napaismid siya sa naisip, but you can't have your cake and eat it too. Sa loob-loob niya. At least not all the time. Well, at least hanggang kakampi niya si Tita Katrina. Her aunt was never fond of the family's darling. Isa lamang ang dahilan. Rowan stole her aunt's role. She stole her aunt's shine. Katrina used to be the darling of the clan. But then came along the prettier, fairer, and altogether charmer one. Na it's a puwera ito. I'll talk to Kuya Augusto. Anito sa determinadong tinig. Cheer up, everything will be just fine. Just you wait and see. Napangiti na rin siya. She believed her Tita Katrina.